Pinatigil ng pari ang seremonya ng kasal nang maramdaman niyang may kakaiba sa lalaking ikakasal. Ngunit bago tayo makarating doon, huminga ng malalim at tamasahin muna ang mga panahong mapayapa habang unti-unting umuusad ang kwento. Ang sikat ng umaga ay sumilip sa makitid na mga kalye ng makalumang bayan ng Savannah na nagpapalambot ng mga sinaunang pader ng simbahan ng St. Mary's sa ginintuang liwanag. Ang tuloy-tuloy na pagtunog ng kampana ng simbahan ay umalingaw-ngaw sa ilalim ng malinaw na asul na kalangitan, dumadaloy sa mga paikot-ikot na kalye at dahan-dahang pumapasok sa bahagyang nakabukas na bintana ng mga bahay na tinakpan ng mga halamang dulot ng taginit. Bagamat pamilyar ang tagpong ito sa mga lokal, may kakaibang enerhiya ang araw na ito. Hindi ito basta kasal lang. Pakiramdam ng marami, may mas malalim na nangyayari. Sa kahabaan ng bato na daanan papasok sa simbahan, mga puting rosas ang maingat na nakatali sa mga poste, dahan-dahang sumasayaw sa simoy ng maagang hangin ng tag-init. Nagtipon ang mga eleganteng bisita sa labas. Ang kanilang mga tawa ay humahalo sa malumanay na musika na tumutugtog mula sa malapit na mga speaker. Lahat ay tila payapa at masaya, ngunit sa kabila ng magandang paligid, may isang hindi mapaliwanag na kaba na nananalaytay sa puso ng isang tao. Sa dulo ng daanan na pinapalamutian ng mga rosas, lumabas ang nobya, si Marites, suot ang isang napakagandang puting bestida. Nagningning ang kanyang mukha, ngunit sa likod ng kanyang ngiti may bahagyang pag-aalinlangan. Si Marites ay isang mahinahong kaluluwa, mahinhin, matamis at kilala sa kanyang mahinahong kabaitan. Isang matagal ng guro sa preschool, minamahal siya ng marami sa bayan. Ngunit sa likod ng kanyang mainit na pagkatao, may tahimik siyang kasaysayan ng kalungkutan. Nawala ang kanyang mga magulang sa isang malagim na aksidente noong siya ay 18 taong gulang. Mula noon, siya ay nag-iisa, dahan-dahang namumuhay, nagpapalit ng magagalang na bati sa mga kapitbahay na halos wala nang alam sa kanya kundi ang kanyang pangalan. Napakaganda niya, bulong ng isang tao mula sa mga upuan sa loob ng simbahan. Katabi niya ang lalaking ikakasal, si Thomas. Mukha siyang maayos, ang kanyang kulay abo na Amerikana ay sadyang hinabi ng perpekto. Ang kanyang itim na buhok ay maayos na nakaayos at ang kanyang mga mata, isang kapansin-pansing kayumangging kulay, ay kumikislap ng alindog. Si Thomas ay bagong dating sa Savannah. Ilang buwan pa lamang siya rito, ngunit ang kanyang magalang na ugali, mahinahong pananalita at mapagkumbabang pagkatao ay nag-iwan ng magandang impresyon. Sobrang kahanga-hanga siya, mahinahong sabi ng isang babae sa kanyang kaibigan. Ang babaeng iyon ay si Gloria, ang pinakamalapit na kaibigan ni Marites at katrabaho niya sa preschool. Nakamasid mula sa hagdanan ng simbahan si Padre Roberto, ang matalino at matandang pari ng St. Mary's. Ilang daang kasal na ang kanyang pinangunahan sa loob ng 30 taon. Kaya kakaunti lamang ang nakakalusot sa kanyang pansin. Ngunit ngayong araw, habang pinagmamasdan niya si Thomas, may kakaibang kaba na dahan-dahang pumapasok sa kanyang puso. Hindi ito bagay na madaling makita, isang kakaibang pakiramdam, isang babala na hinubog ng maraming taon ng karanasan. Humina ang musika. Nagsimulang umupo ang mga bisita sa loob ng makasaysayang simbahan. Yumakap ang mga sinaunang pader sa pagtitipon. Dahan-dahang kumikindat ang mga kandila at ang sikat ng araw ay dumadaloy mula sa mga makukulay na bintana na naglalagay ng pulang at gintong mga hugis sa sahig na bato. Parang eksena mula sa isang walang hanggang painting, ngunit hindi maalis ni Padre Roberto ang pakiramdam ng pag-aalala sa kanyang dibdib. "Padre, ayos lang po ba kayo?" Tanong ng isang tinig sa tabi niya. Siya ay si Alvaro, ang batang altar server na nag-aayos ng mga papeles para sa kasal. Napansin niya ang malikot na tingin ng pare kaya't nagpasya siyang kumustahin.
Mabuti naman ako, bulong ni Padre Roberto, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Tomas, ang lalaking hawak ngayon ang kamay ni Marites nang maingat na may ngiting tila sobra ang perpeksyon, tila pinagpraktisan. Nagsimula na ang seremonya, tumunog ng malakas ang malalim na tinig ni Padre Roberto sa loob ng sinaunang santuaryo. Mga minamahal, tayo'y nagtipon ngayon sa harap ng Diyos at ng ating komunidad upang saksihan ang isang banal na pagsasama. Sumunod ang daloy ng mga dasal at pagpapala ng maayos. Tahimik ang mga bisita habang nakikinig. Si Gloria na nakaupo sa unang hanay ay nagliwanag sa tuwa para sa kanyang kaibigang si Marites. Paminsan-minsan ay pinupunasan niya ang kanyang mga luha ng kaligayahan. Si Tomas naman ay dumaan sa seremonya ng walang sablay. Bawat ngiti, bawat tango, bawat tingin niya kay Marites ay tila maingat na naayos, kaakit-akit, oo, ngunit halos sobra ang kasakdalan. Si Marites na nabalot ng damdamin ng sandali ay hindi napansin ang anumang kakaiba. Ngunit pagkatapos, may isang bagay na napansin ni Padre Roberto. 3 beses, tumingin si Tomas sa kanyang relo. Sa bawat tingin, tumama ang liwanag sa pilak na mukha nito ng eksakto at sinundan ang parehong ngiti at 3 maliit na pagtango, maingat at banayad na parang nakagawian. Nagdulot ito ng kilabot sa pari. Iba ito, bulong niya sa sarili na naalala ang takot na naramdaman niya kanina. Pagkatapos ng unang bahagi ng seremonya, nagkaroon ng maikling pahinga at lumabas ang mga bisita sa bakuran ng simbahan. Nagkaroon ng alak at puno ng masayang usapan ang hangin. Nagpalitan ng bati si Marites at Tomas, nagpapakilala at nakipagkamay. Salamat sa pagdating, Gloria, mainit na sabi ni Marites, mahigpit na hinahawakan ng kamay ng kanyang kaibigan bilang tanda ng pasasalamat. Napakaganda mo, Marites. Swerte si Tomas, sagot ni Gloria. Ang ngiti ay tapat habang tinitingnan si Tomas. Tugon ni Tomas ang isang magalang na pagyuko ng ulo at ang parehong maayos na ngiti. Nagsimula siyang ikwento kung paano sila nagkakilala ni Marites. Nangyari iyon sa isang charity event dito sa bayan para sa ampunan, sabi niya ng malinaw. Matatag ang kanyang boses, ganap na kalmado. Hindi kalayuan, nakatayo si Padre Roberto kalahating nakikinig. At sa kanya napansin, ang bawat salita ay eksaktong pareho sa sinabi ni Tomas nang mag-apply ito ng lisensya sa kasal. Parehong mga parirala, parehong tono, parehong mga galaw ng kamay. Parang pinapanood ang isang replay, mechanical, eksakto, pinagpraktisan. Natigilan ng pari, ang pagdududa ay hindi na maitatago pa sa kanyang puso. Isang matinding pakiramdam ng alarma ang umalingaw-ngaw sa isipan ni Padre Roberto. Hindi siya totoo. Nagpe-perform lang siya na isip ng pari habang bumibilis ang tibok ng puso niya. Napansin ni Alvaro ang batang altar boy, ang maputlang mukha nito kaya lumapit siya at bumulong, "Padre, ayos po ba kayo? Mukhang hindi po kayo maganda ang pakiramdam." Umiling ng bahagya si Roberto ngunit hindi niya tinanggal ang tingin kay Tomas. Tila isang mangangaso na tahimik na nagmamasid sa kanyang biktima sa gitna ng makapal na gubat. Ang pakiramdam na ito, hindi bago, bulong niya sa sarili, habang unti-unting bumabalik ang mga matagal nang nakatagong alaala. May isang bagay na nakakapanakot na pamilyar sa ngiti ni Tomas, sa paraan ng pagtayo niya at sa tingin ng kanyang mga mata. May kakaibang hindi maipaliwanag, isang bagay mula sa nakaraan na nais niyang makalimutan. Maingay ang usapan sa bakuran, ngunit nanatiling tahimik si Padre Roberto. Ang kanyang mga mata ay nakafocus kay Tomas. Dahan-dahan siyang lumayo patungo sa madilim na pasilyo ng simbahan. Ang mga sinag ng araw ay sumisilay sa mga luma at gusot na pader ng bato, at ang amoy ng insenso ay nananatili sa hangin na nagpapabigat sa paligid sa bawat paghinga.
Sa labas, patuloy na nakikipagkwentuhan si Thomas sa mga bisita, inuulit-ulit ang kwento kung paano niya nakilala si Marites. Malumanay ang paraan ng pagkukwento niya, walang sablay ang tono na para bang memorized at na-practice ng paulit-ulit. Bumisita ako sa ampunan bilang kinatawan ng isang charity, sabi niya na may mahinhing ngiti. Si Marites ay nakaupo kasama ang mga bata. Binabasa sa kanila ang mga kwento ng mga diwata. Nakatayo lang ako roon ng 5 minuto, hindi makapangusap dahil natatakot. Natawa si Gloria, ang mukha niya ay nagningning. Parang eksena yan sa pelikula ng pag-ibig. Sabi niya na halatang naantig sa kwento. Ngunit para kay Padre Roberto, ang mga salitang iyon ay parang malamig na bakal na pumapasok sa kanyang kutob. Naalala niya ang eksaktong kwentong iyon, kapareho ng pagkukwento ni Thomas nung nag-apply siya ng papeles para sa kasal. Bawat salita, bawat pagtigil, walang nagbago. Lumapit siya kay Alvaro. Makinig ka ng mabuti, malumanay niyang sabi. Binibigkas niya ito na parang script. Kumikindat si Alvaro, tumingin kay Thomas, tapos pabalik kay Padre Roberto. Dahan-dahan siyang tumango. Tama po kayo. Pareho talaga, bawat salita. Kinalabutan si Roberto. Mas mahigpit niyang hinawakan ang registry ng kasal. Ang kanyang kutob, ang mga kutob na nag-ingat at nagbigay sa kanya ng karunungan sa loob ng maraming taon, ay sumisigaw ngayon. Biglang lumapit sa tabi ni Thomas ang isang matangkad na lalaki na may ngiting magiliw. Maitim ang balat, matalim ang mga mata, at tiwala ang kilos. Siya si Armando, isang Amerikano na ayon kay Thomas ay kaklase niya noon. Ricky, ang tagal nating hindi nagkita. Sabi ni Armando ng casual, hinaplos ang balikat ni Thomas. Ang pangalang Ricky ay parang kulog na tumama kay Padre Roberto, ngunit tinawanan ni Thomas ito ng walang alinlangan. Mali ka ng tao, Armando. Ako si Thomas, tandaan mo? Sabi niya na may malakas na halakhak. Siniksik ang balikat ni Armando para pakalmahin. Nagpause si Armando, halatang nagdadalawang isip pero ngumiti at umangat ang mga balikat. Oo nga, Thomas, palagi kang may iba-ibang pangalan, biro niya ng nakakatawa. Nagpatuloy ang tawanan, ngunit lalong tumindi ang pangamba ni Padre Roberto. Hindi kailanman bumitiw ang maskara ng alindog ni Thomas. Patuloy siyang ngumiti. Nagsalita ng malumanay, mahigpit na hinawakan ng kamay ni Marites ng buong kasiguraduhan. At muli, tumingin siya sa relo. 3 beses, 3 magkaparehong pagtango. Tulad ng dati, hindi ito basta-basta, isang pattern, isang ritual. Lumayo ang pare ng isang hakbang. Ang kanyang isipan ay biglang ibinalik sa nakaraan. 15 taon na ang nakalipas sa bayan ng Providence. Noon ay naglilingkod siya sa simbahan ng San Vincent's. Sa panahong iyon ay yumanig ang rehiyon dahil sa isang nakakatakot na kaso ng panloloko sa kasal. Isang lalaki ang nagpapanggap bilang isang matagumpay na negosyante. Pinipili niya ang mga mahihinang babae, mga may edad na, nag-iisa o tahimik ang pamumuhay. Sinabi niya sa kanila ang magagandang kasinungalingan, nakuha ang kanilang mga puso, pinakasalan sila at pagkatapos ay nawala. Kinuha lahat ng kanilang pag-aari. May 3 na nawalan ng pera, may ilan na mas malala pa. Ilang taon ang inilaan ng mga awtoridad sa pagsisiyasat, ngunit ang lalaking matalino at mapanlinlang ay palaging nagpapalit ng pangalan, hitsura at kuwento. Nawawala siyang parang multo. Ang tanging ebidensya ay mga pira-pirasong nakatagong surveillance footage. Sa mga recording na iyon, may isang kakaibang ugali na napansin. Bago magsalita, 3 beses niyang tinitingnan ang kanyang relo. Pagkatapos ay 3 beses siyang tumatango. Palaging pare-parehong ritmo. Ang kakaibang gawin na iyon ang bumabagabag kay Padre Roberto hanggang ngayon. Hindi nila siya nahuli. Ang pangalan niya ay Ricky Navarro at noong 2013 nawala siya nang hindi nag-iiwan ng bakas.
Ngayon, habang pinagmamasdan ni Roberto si Thomas mula sa kabilang panig ng silid, nagsalubong ang mga alaala sa kasalukuyan. Ang parehong ngiti, ang parehong mga kilos, ang parehong nakakakilabot na kasakdalan. Hindi pwede. Bulong niya, ang noo ay basa na ng pawis. Lumapit si Gloria, ang pagkabahala ay malinaw sa kanyang mukha. Padre Roberto, ayos po ba kayo? Mukha kayong maputla. Huminga siya ng mabagal, pinipilit na kalmahin ang nanginginig na isipan. Gloria, naniniwala ka ba sa kutob? Mukhang naguluhan siya ngunit tumango. Oo, siguro nga. Bakit po? Hindi sumagot ang pare. Ang kanyang tingin ay nanatili sa lalaking katabi ni Marites. Ang lalaking patuloy na ngumingiti, perpekto ang anyo. Sa kanyang kaliwang pulso, muling nagniningning ang pilak na relo. Isang tingin, isang tango. Muli, nakahigpit ang dibdib ni Roberto. Hindi na niya ito mapigilan pa. Mabilis siyang lumingon kay Alvaro at bumulong, "Kailangan ko ang tulong mo. Kailangang alamin natin ang nakaraan ng lalaking ito." Naguluhan si Alvaro. Pero padre, lahat po ng kanyang mga dokumento ay wasto. Mas mahigpit pang hinawakan ni Roberto ang aklat sa kanyang mga kamay. Maaaring peke ang mga papeles, pero ang tunay na pagkatao ng tao, hindi ganun kadaling mawala. Nagmasid siya sa mga tao, naghahanap ng taong mapagkakatiwalaan, isang makakatulong bago pa maging huli ang lahat. Nakatitig si Roberto kay Armando, ang Amerikanong bisita na basta na lang tinawag si Thomas ng ibang pangalan, Ricky. Walang pag-aalinlangan, lumapit ang pari sa kanya at sinabi ng mababa at maingat, "Gaano niyo nakatagal kilala si Thomas?" Ngumiti ng mahiya si Armando. "Sa totoo lang, ilang beses ko lang siya nakita noon pa sa Providence. Ang pangalang Ricky, nickname lang iyon ng ilan sa matatandang grupo. Wala namang seryoso, padre." Pero nang marinig ang pangalan ng Providence, kumabog ang puso ni Roberto. Parang may nawawalang piraso ng puzzle na biglang pumwesto sa lugar nito. "Salamat," mahinang sabi niya, sa kamatibay na idinagdag, "Pakiusap, huwag niyong ipagsabi ito sa iba." Napatingin si Armando ng naguguluhan pero tumango, ramdam na may kakaiba. Lumihis ang tingin ni Roberto, higpit ang mukha sa pag-aalala. Napatingin siya kay Marites, masayang nakikipag-usap sa mga bisita, di alam ang panganib na nakatayo sa tabi niya. Masyado siyang dalisay, bulong niya sa sarili, habang nabubuo ang matibay na desisyon sa kanyang isipan. Kailangan niyang makakuha ng kasagutan at mabilis. Kung tama ang kutob niya, hindi maaring ipagpatuloy ang kasalang ito. At kung mali siya, tatanggap siya ng sisi. Pero kailangan niyang matiyak. Si Thomas ay patuloy na nagpapakita ng imahe ng perpektong magiging asawa. Pero para kay Roberto, bawat galaw niya ay tila mas malamig na ngayon, artipisyal. Ang hindi pagkakasiya ay tuluyang nanalasa sa kanyang buong katawan. Uminog muli ang kampana ng simbahan, tinatawagan ng mga bisita pabalik sa loob. Pero para kay Padre Roberto, lalo lang nitong pinalalalim ang unos sa kanyang isipan. Parang bawat tunog ng kampana ay nagpapasariwa ng mga alikabok, ng mga matagal ng nakatagong alaala. Naglaho ang kanyang isip sa Providence, tag-init 2010. Doon niya unang nagsimula maglingkod sa simbahan ng San Vincent's, isa sa mga pinakamatandang parokya sa lungsod. Ang mga kalye ng bato, ang maputlang mga gusali sa lumang bahagi, lahat ay buhay na buhay pa rin sa kanyang alaala. Pero ang pinakamalakas na natatandaan niya ay hindi sermon o kumpisal. Ito ang iskandalo na yumanig sa buong komunidad. Isang kaakit-akit na lalaki ang biglang dumating, elegante, magalang magsalita at nag-angking isang real estate investor. Ang mga target niya ay mga mahihinang babae, mga nag-iisa, may pera o tahimik ang pamumuhay na walang malapit na pamilya. Sa loob ng 2 taon, 3 sa kanila ang naging biktima.
Pinaniwalaan siya, pinakasalan, tapos naglaho kasama ang kanilang ipon at ari-arian. Isang babae, si Lucy Fields, isang retiradong guro, ay nawala ilang linggo lang matapos ang kanyang kasal. Hindi na siya muling nakita. Binigyan siya ng media ng palayaw, the Phantom Groom. Sa kabila ng pagsisikap ng pulis, hindi nahuli ang lalaki. Tuwing lumilitaw siya, bago ang kanyang katauhan, bagong pangalan, bagong itsura, bagong kwento. Tandaan ni Roberto ng malinaw na tinulungan niya ang mga nawasak na kamag-anak ni Lucy at tumulong sa mga pulis noong unang yugto ng kaso. Minsan, ipinakita sa kanya ang video mula sa surveillance ng isang restaurant. Nakita si Lucy na kumakain kasama ang suspect. Hanggang ngayon, ang isang bagay mula sa footage na iyon ay bumabagabag sa kanya. Ang lalaki ay may kakaibang ugali. 3 beses niyang tinitingnan ang relo sa pulso, 3 banayad na pagtango, saka magsasalita. Paulit-ulit, parehong pattern. Parang robotiko, planado, hindi natural. Noon, tinanong ni Roberto ang batang pulis na nanguna sa kaso, si Detective Alma Gutierrez, tungkol sa pagkakakilanlan ng suspect. Ang alam lang namin, sabi nito ng seryoso, ay tinawag niyang sarili niyang Ricky Navarro. Pero peke lahat, walang tunay na ID, walang tunay na pinagmulan. Pinaniniwalaan namin na ginawa na niya ito dati. Marahil sa ibang mga lungsod, pero wala kaming matibay na ebidensya. Nanginginig si Roberto. Yung galaw na ginagawa niya, pagtitig sa relo, pagtango, hindi ito aksidente, sabi niya. Sumang-ayon si Alma. Tama, ito ay isang likas na reflex, pero hindi ito sapat para makabuo ng kaso. Kailangan namin ng higit pa. Sa huli, nawala ang bakas. Nawala si Ricky Navarro noong 2013. Nakasara ang kaso. At sa paglipas ng panahon, sinubukan ni Roberto na kalimutan ito, umaasang hindi na ito muling babangon. Ngunit ngayon, sa loob ng simbahan ng St. Mary's, sa mainit na liwanag na dumadaloy sa mga makukulay na bintana, bumalik ang parehong kilos sa pulso ni Thomas na ang ngiti ay sobra ang perpeksyon, ang alindog ay sobra ang pinagpraktisan. Humigpit ang dibdib ni Roberto, mabilis ang takbo ng isip niya, at saka lumapit si Alvaro sa tabi niya, may tensyon sa boses. Padre, hindi pa rin po kayo maganda ang itsura. Pinikit ni Roberto ang kanyang mga panga. Naalala mo ba na dati akong nanirahan sa Providence? Tumango si Alvaro naguguluhan. Oo, pero bakit po? Huminga ng mabagal si Roberto, seryoso ang mukha. 15 taon na ang nakalipas, tumulong ako sa isang kaso, isang lalaki na nanloko ng mga babae para pakasalan siya tapos nakawan sila ng todo. Isa sa kanila ay nawala at hindi na bumalik. Namulat ang mga mata ni Alvaro sa pagkabigla. Sa tingin niyo, si Thomas po? Huwag akong sigurado, sagot ni Roberto nang may pagkagasgas ang boses. Pero yung gawin niya, pagtitig sa relo, pagtango ng 3 beses, pareho talaga. Naputla ang mukha ni Alvaro. Naku, kung totoo yan, pinutol ni Roberto determinado. Kailangan nating makumpirma iyan. Kailangan kong makipag-ugnayan sa mga tao sa Providence. Tumango si Alvaro at agad na inilabas ang telepono. Mahina ang signal sa loob ng simbahan, kaya lumabas siya sa pasilyo para tumawag. Samantala, naglakad si Roberto papunta sa silid ng paghahanda sa simbahan. Binuksan niya ang drawer kung saan nakalagay ang mga dokumento ng magkasintahan at sinimulang suriin ang bawat pahina ng papeles ni Thomas. Mukhang perpekto ang lahat, birth certificate, ID, sertipiko ng pagiging single, lahat ay maayos at malinis. Sobra ang perpeksyon. Tahimik na pinagmamasdan ni Roberto ang mga dokumento habang unti-unting lumalalim ang kanyang pag-aalinlangan. Sinasabi ng kanyang kutob, may mali dito. Alam ni Roberto na kung ang lalaking nakatayo sa altar ay talagang si Ricky Navarro, madali lang magpeke ng kahit anong opisyal na dokumento. Nakagawa na siya noon ng mga pekeng pagkakakilanlan.
at kaya niya ulit gawin. Dala ang matinding kaba sa dibdib, kinuha niya ang telepono at hinanap sa lumang mga kontak ang pangalan ni Alma Gutierrez. Siya ang detective na nanguna sa orihinal na investigasyon sa Providence. Nang maabot niya ang call, nanginig ng bahagya ang kamay niya. Ang bawat tunog ng ringing ay parang babala na nagpapahaba ng oras. Sa wakas, sumagot ang pamilyar at bahagyang kaluskos na boses. "Hello? Alma, ako ito, si Roberto mula sa St. Vincent's." Nagkaroon ng saglit na katahimikan tapos namang napuno ng sorpresa. "Padre Roberto, ang tagal na. Ano ang nangyayari?" Hindi nag-aksaya ng oras. "Nasa Savannah ako. May kasal dito. At sa tingin ko ang groom, baka siya si Ricky Navarro." Tahimik sa kabilang linya bago nagsalita si Alma, matalim ang tono. "Sigurado ka ba? Nawawala si Ricky mahigit 1 dekada na. Hindi pa rin natutukoy ang kaso niya sa mga record ng federal." "Huwag ko pa mapatunayan," amin ni Roberto. "Pero yung mga kilos, yung routine, siya yun. Ngayon ay gumagamit ng pangalang Tomas. Perpekto ang mga dokumento niya. Pero sumisigaw ang kutob ko." Tahimik si Alma ng ilang sandali. Saka kalmado pero may pagmamadali. "Ipadala mo ang larawan niya. Ngayon din, susuriin ko sa biometric database." Nabigla si Roberto. Mabilis niyang kinuhanan ng larawan ang mga dokumento ni Thomas at kumuha rin ng ilang palihim na kuha sa loob ng simbahan. Sa loob ng ilang segundo, ipinadala niya ito kay Alma at nanatiling nakatayo. Punong-puno ng pangamba ang dibdib. Samantala, sa labas ng silid, muling nag-umpisang tumugtog ang malumanay na himig ng selebrasyon. Bumalik sina Marites at Tomas sa pangunahing bulwagan, magkahawak kamay, habang ipinagpapatuloy ang seremonya. Ang mukha ng nobya ay nagliliwanag sa tuwa, hindi alam na nakataya ang kanyang kwento sa isang hibla lamang. Nakatayo si Roberto sa likod ng pintuan ng silid ng paghahanda, mahigpit na hawak ang marriage registry sa nanginginig na kamay. Dumadaloy ang pawis sa kanyang mga tinik. Pagkatapos, dumating ang mensahe. "Sinusuri ko na ang impormasyon niya, sandali lang, Alma." Ngunit ang bawat sandali ay tila isang habang-habang panahon. Bumalik ang isipan niya sa nakaraan. Si Lucy Fields, ang wasak na pamilya niya, ang walang katapusang gabi ng panalangin para sa katarungan. "Kung mananahimik ako ngayon," sabi niya sa sarili, "maaring may mawawala pang tao ng tuluyan." Naglarawan siya ng mabait na mukha ni Marites, ang kanyang mahinhing ngiti, ang mga taong nagdaan sa kanyang pagkakahiwalay. Marami na siyang nawala. Paano kung siya na ang susunod na biktima? Biglang nagliwanag muli ang screen. 76% na tugma sa biometric, malamang siya yon. Nakipag-ugnayan na ako sa Savannah PD, paparito na sila. Napalamig ang dugo ni Roberto. Pinigilan niyang higpitan palalo ang hawak sa telepono hanggang pumuti ang mga buko-buko. Parang hampas ng martilyo ang huling mensahe ni Alma. Halos sigurado siyang si Ricky Navarro. Paparito na ang pulis. Sandali lang, tila na nahimik ang mundo sa paligid niya. Tanging tibok ng puso niya ang umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Malakas, matalim, walang tigil. Sa labas, ang tugtugin ng organo ay pumuno sa santuwaryo habang umaabot sa tuktok ang seremonya. Dahan-dahang naglakad si Marites pababa ng aisle, nakaakbay kay Thomas. Nakatingin ang mga bisita, nakangiti. Ang mga puting rosas na nakalinya sa mga upuan ay bahagyang sumasayaw sa hangin, naliligo ang simbahan sa gintong liwanag. Ngunit para kay Padre Roberto, para siyang nanonood ng isang maingat na inihandang patibong. Masyadong maayos, masyadong perpekto, parang huling eksena ng isang nakakatakot na dula. Lumitaw si Alvaro sa pintuan, maputla ang mukha. "Padre, may balita na ba mula sa pulis?" Tumango si Roberto, magaspang ang boses. "Papunta na sila, pero kailangang mag-ingat tayo.
Kung totoong si Ricky siya, hindi lang siya sinungaling, baka delikado pa. Higpitan ni Alvaro ang kanyang lalamunan. Bata pa siya, bago sa mundo. Hindi niya inasahan na ang kasal ay maaaring maging ganito. Mahalimuyak si Roberto nang mahinang sabi, hindi pa natin siya pwedeng balitaan. Kailangan nating patagalin, bigyan ng oras ang pulis para makarating. Tumango si Alvaro at dali-daling nilihis ang seremonya ng palihim. Samantala, muling tinignan ni Roberto ang mga papeles ng groom, hinahanap kung ano ang maaaring nalampasan niya. Lahat sa file ay nakalista bilang Thomas Santiago, ipinanganak sa Austin noong 1984. Trabaho, financial advisor. Tugma ang mga dokumento sa kanyang ID at sa rehistro ng tirahan sa Savannah, ilang buwan pa lang ang nakalipas. Malinis. Sumunod ang mga papeles ni Marites. Wala siyang masyadong ari-arian, isang simpleng apartment, ilang ipon mula sa pagtuturo ng preschool. Pero may isang mahalagang bagay. Ang bahay ng kanyang mga yumaong magulang na sa makasaysayang bahagi ng Savannah ito at kahit kailangan ng pagkukumpuni, mataas ang halaga nito dahil sa magandang lokasyon. Bumagsak ang loob ni Roberto, masyado nang malinaw ang pattern, isang mahina, ulilang dalaga, nag-iisa, may namana na ari-arian, at isang kaakit-akit na estranghero na biglang pumasok sa kanyang buhay na bumalot sa kanya sa isang perpektong ngiti at magalang na kilos. Hinawakan ng mahigpit ni Roberto ang mga papeles. Ulit-ulit na bumaliktad ang mga salita ni Alma sa isip niya. 3 babaeng pinakasalan ni Ricky Navarro, 2 na wala ng lahat ng yaman, 1 hindi na muling nakita. Paano kung si Marites ang ika-4, biglang pumasok si Gloria, nagmamadaling may tensyon sa mukha at mga matang puno ng pag-aalala. Padre, ano po ang nangyayari? Tanong ni Gloria, mahina pero may pagkadalian ng tinig. Sabi ni Alvaro, sa tingin niyo may mali kay Thomas. Tumigil si Roberto sandali. Sa kamarahang hinila si Gloria, papasok sa maliit na silid ng paghahanda at isinara ang pintuan sa likuran nila. Pinagkakatiwalaan niya si Gloria, ang pinakamalapit na kaibigan at tagapayo ni Marites. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Gloria, mahinang sabi niya, matindi ang tingin. Kailangang makinig ka ng mabuti. Bumaba ang boses niya sa isang bulong. Naniniwala ako na si Thomas ay talaga na ngang si Ricky Navarro, isang taong hinahanap mula sa Providence na may mapanganib na nakaraan. Naputla ang mukha ni Gloria. Hindi pwedeng totoo yon. Si Thomas, napakabait niya, napaka-perpekto. Lubos na umiibig si Marites sa kanya. Hinalikan ni Roberto ng mahina ang mga balikat niya. Iyan mismo ang panganib, sabi niya. Pinipili niya ang mga babaeng tulad ni Marites. Ginagawa niyang siya ang lahat ng pangarap nila. Pero kasinungalingan lahat yon. Baka peke ang bawat bahagi ng pagkakakilanlan niya. Paparating na ang pulis habang nagsasalita tayo. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Gloria. Alam ba ni Marites ang tungkol dito? Umiling si Roberto. Hindi pa. Hindi natin siya pwedeng alarmuhin. Kailangan mong manatiling kalmado. Kailangang patagalin natin ang oras, pero huwag nating hayaang malaman niya na nalaman na natin. Dahan-dahang tumango si Gloria, may takot sa mga mata ngunit may determinasyon din. Samantala, sa tabi ng simbahan, nakikipag-usap ng tahimik si Thomas sa mga bisita, nakangiti na parang walang mali. Malinis ang kanyang anyo, malambot ang mga mata, pero mapanuring nakakita ay mapapansin ang malamig na eksaktong kilos sa likod ng kanyang alindog. Nakatayo si Marites sa tabi niya, kumikislap sa kasiyahan. Parang panaginip pa rin ito, sabi niya, mahigpit na hawak ang kamay niya. Bigla kang dumating sa buhay ko at binago lahat. Lalo pang lumawak ang ngiti ni Thomas habang marahang inilagay ang kamay sa likod ni Marites. Minsan, ang pinakamagandang bagay ay dumarating kapag hindi mo inaasahan, mahal ko, malumanay niyang sabi. Saka palihim na tumingin siya sa kanyang relo sa pulso.
Napangiti ng bahagya. Lumapit si Gloria, itinatago ang kaba. Marites, sabi niya, ngumingiti ng buong pagsisikap. Sabi ni Padre Roberto, kailangan pang beripikahin ang ilang dokumento. Pwede ba nating ipagpaliban ng kaunti pa? Nagulat si Marites. Ano po ibig niyo sabihin? Akala ko tapos na lahat. Maliit na detalye lang, sagot ni Gloria nang mabilis. Alam mo naman kung gaano kaingat si Padre Roberto. Hindi nagsalita si Thomas, pero tahimik na muling tumingin sa relo. Ikadalawang tingin. Hindi nagbago ang kanyang kalmadong ekspresyon. Pumunta si Alvaro sa paligid ng pintuan ng simbahan, nagpapanggap na sinusuri ang sound system, pero sa totoo lang, nagbabantay siya para sa mga pulis. Sa loob, patuloy na nire-repaso ni Roberto ang mga dokumento ng groom nang dumating ang bagong mensahe mula kay Alma. Ginamit niya na ang hindi bababa sa 7 iba't ibang pagkakakilanlan ang nakasaad. Providence, Chicago, Phoenix. Napakadelikado niya. Kapag nalaman niyang nahuli na siya, baka sumabog siya. Humigpit ang dibdib ni Roberto nang mabasa ang mga salita. Biglang sumabog ang pinto. Pumasok si Alvaro na hingal na hingal. Malapit na ang pulis, sabi niya. Sinabihan akong panatilihing kalmado ang lahat. Huwag natin hayaang malaman niya. Tumango si Roberto at huminga ng malalim, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng puso. Patagalin ko ang seremonya, sabi niya. Bigyan tayo ng panahon. Pinilit niyang magmukhang kalmado at lumabas ng silid, dahan-dahang naglakad papunta sa altar. Kasabay noon, pumasok sina Marites at Thomas sa santuwaryo. Lumingon ang mga bisita, nakangiti habang naglalakad ang magkasintahan sa ilalim ng matataas na arko. Ang tunog ng kampana ng simbahan ay umalingaw-ngaw sa itaas. Tanda na magsisimula na ang seremonya. Upo na ang lahat. Tahimik ang paligid. Tumayo si Roberto sa pulpito, may hawak na Biblia, nililibot ang tingin sa silid. Napatingin siya, hindi gumagalaw, kay Thomas. Ang lalaki ay banayad ng umiti, pero sa pagkakataong ito, ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang kumindat, parang alam niyang may kakaiba. Nagsimula ang seremonya, nagsalita si Roberto, pero sinadyang pinabagal ang bawat bahagi ng ritual. Mabagal niyang binasa ang mga talata, madalas huminto, naligaw sa pahina at humingi ng paumanhin, lahat para palawigin ang oras. Kumikilos ang mga bisita sa kanilang mga upuan, mahinang nagmumurmuriyo. Nagulat si Marites. Ayos lang ba? Bulong niya. Hindi gumalaw si Thomas, kalmado. Pero napansin yon ni Roberto. Muli, 3 beses niyang tiningnan ang relo, saka tumango 1, 2, 3, kasing eksakto ng dati. Naramdaman ni Roberto ang kilabot sa katawan. Nananatiling nakatayo si Alvaro sa pintuan ng simbahan, nagmamasid sa pagitan ng mga pintuan at kalye. Sa kabilang daan, may 2 nakasibil na pulis. Dahan-dahan silang lumapit sa gusali, nakikisama sa mga bisita. Sa loob, tumutulo ang pawis mula sa tinik ni Roberto, pero hindi siya huminto. Pinahaba niya ang seremonya, binigyan ng dagdag na oras ang pulis na makapasok sa lugar. Muling tumunog ang kampana, mababa, mahaba, malungkot. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa mga batong siglo na ang tanda, parang babala. Sandali lang, para bang huminto ang oras. Nakatayo ng payapa si Roberto sa altar. Ang puso ay mabilis ang tibok. Lahat ng kutob ay gising. Nagtagpo ang tingin niya kay Thomas. Umastama kay Ricky Navarro. Hindi na niya kailangan ng opisyal na kumpirmasyon. Matapos ang maraming taon ng karanasan, alam niya na isang maling hakbang lang ngayon ay maaaring mawala muli ang lalaki. Sa likuran niya, matatag na nakatayo si Alvaro sa mga pintuan. Ang 2 pulis ay nakaupo na sa likurang bahagi ng mga upuan. Nagpapanggap na mga bisita, hindi tinitigil ang titig sa magkasintahan. Tahimik na umupo si Gloria sa tabi ni Marites, mahigpit na hinahawakan ng kamay ng kaibigan, basa sa pawis ang mga palad.
Hindi niya mapigilang isipin ang katotohanang nakatago sa likod ng kaakit-akit ng ngiti. Nilinaw ni Roberto ang kanyang lalamunan at nagpatuloy. Nagtipon tayo ngayon sa harap ng Diyos at ng mga saksi, mabagal niyang sabi, upang ipagdiwang ang banal na pagsasama ng dalawang kaluluwa. Pantay, kontrolado ang boses niya, pero bawat salita ay maingat na pinahaba. Bawat pangungusap ay maliit na sandata upang makapagdagdag ng oras. Pinanatili ni Tomas ang kanyang kalmadong, magarang ngiti, pero binabantayan siya ni Padre Roberto ng parang agila ang mga mata. Sa bawat pagkakataon na tumingin si Tomas sa pilak na relo sa kanyang kaliwang pulso, kasunod nito ang parehong kakaibang pattern, tatlong maliit, maingat na pagtango. Alam ni Roberto ng husto ang asal na iyon. Iyan ang nakakapanibughang gawain na nakita niya mahigit isang dekada na ang nakalipas sa isang malabong surveillance video, ang tanda ni Ricky Navarro. Nagsimulang magsalita ng palihim ang mga bisita sa mga upuan. Bakit ang bagal magsalita ni Padre Roberto ngayon? Bulong ng isa. Siguro hindi siya maganda ang pakiramdam, sabi ng isa pa. Lumapit si Gloria kay Marites, malumanay ang tinig, itinago ang takot. Sa tingin ko po, medyo may sakit si Padre Roberto. Medyo tatagal ang seremonya. Nag-alala si Marites pero ngumiti pa rin. Siguro masinsin siya ngayon. Kumislap ang kanyang mga mata habang lumingon kay Tomas. Nagpatuloy si Padre Roberto sa seremonya, pinapahaba ang bawat bahagi. Bago tayo magpatuloy sa formal na mga panunumpa, mahinang sabi niya, nais ko munang suriin muli ang mga dokumento ng kasal para masiguro na lahat ay tama. Binuksan niya ang folder, nagpapanggap na naghahanap. Sa totoo lang, binibilang niya ang mga segundo, naghihintay ng tamang sandali, nagdadalawang isip. Nanatili ang ngiti ni Tomas pero may bahagyang pagdududa sa kanyang mga mata. Binabantayan na niya si Roberto, pinag-aaralan. Lumapit siya kay Marites at bumulong, mukhang medyo hindi maganda ang araw ni Father, di ba, mahal? Natawa si Marites, inosente at di alam ang nangyayari. Siguro gusto lang niya maging perpekto ang lahat. Tumingin si Roberto sa likurang mga upuan, tumango ng bahagya ang dalawang nakasibil na pulis. Handa na sila. Lumapit si Alvaro sa altar, nagpapanggap na inaayos ang mikropono. Lumapit siya ng tahimik, sabi nila handa na sila, naghihintay lang ng utos mo. Tumango si Roberto ng bahagya, pero hindi pa siya gumalaw. Kung tunay nga siyang si Ricky Navarro, ang maling kilos ay maaaring makalaya siya. Muli siyang nagsalita, kalmado pero matatag. Bago ko ipahayag ang pagsasama ninyo, nais ko ring suriin ang mga dokumento ng mana. Isa lamang ito sa mga formalidad para maiwasan ang problema sa hinaharap. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Nagulat si Marites, "Mana, bakit ngayon pa?" Lumakad si Roberto pababa ng altar, dahan-dahan papalapit sa magkasintahan, hawak ang folder, nagpapanggap na sinusuri ito. Bahagi ito ng aming proseso, mahinang sabi niya. Kalma ngunit alerto ang ekspresyon ni Tomas. Padre, nais naming isumite iyon noong nakaraang linggo. Ayos po lahat. Tumingin si Roberto diretso sa kanya, bumaba ang boses. Kaya gusto kong tingnan ng mas malapitan. Naging tahimik ang silid, ramdam ang tensyon sa hangin, parang unos. Mahigpit na hinawakan ni Gloria ang kamay ni Marites, ang palad niya'y malamig sa takot. Alam niya ang paparating, nanatili ang ngiti ni Tomas pero bahagyang pinigilan niya ang pulso ni Marites, isang tahimik na babala. Napansin ito ni Roberto, tumibok ng malakas ang puso niya pero nanatili siyang kalmado. Isa lang itong protokol. Tomas, huminto siya saglit, saka nagdagdag, matalim ang tinig, o dapat bang tawagin kita, Ricky Navarro? Nagulo ang simbahan,
Nagbulungan ang mga tao, maraming gulat ang mga mukha na tumingin sa altar. Natigilan si Marites, parang bumagsak ang mundo niya bigla. Tumigil si Thomas, sandali lang, yung munting pag-aalinlangan lang iyon ang hinintay ng mga pulis. Tumayo ang dalawang nakasibil na pulis, inilabas ang mga badge. National Police, malinaw na sinabi ng isa. Ricky Navarro, ikaw ay arestado batay sa warrant na inilabas ng hukuman sa Providence. Nakanganga si Marites, hindi makapaniwala. Ano? Hindi pwedeng mangyari ito. Bigla niyang hinalikan si Thomas sa braso at hinila palapit sa kanya. Napaitim ang mukha nito. Sa unang pagkakataon, nawala ang malumanay na alindog, pinalitan ng nakakatakot na tingin sa mga mata. Manatili kang kalmado, mahal ko. Malamig niyang bulong. Ang tono niya ay may bantana ngayon. Mabilis na lumapit si Roberto, taas ang boses. Pakawalan mo siya, Ricky. Nagmadaling kumilos ang mga pulis, inilabas ang mga handcuff at lumapit. Nag-ikot ang mga mata ni Thomas, naghahanap ng labasan. Pero nalock na ni Alvaro ang mga pintuan at may mga bisita na nakaharang. Nakulungan, pinakawalan ni Thomas si Marites. Bumalik ang ngiti niya, pero ngayon ay malupit, hindi kaakit-akit. Magaling, Padre Roberto, sinabi niya na may mabagal na pagtango. Maganda ang iyong memorya. Hindi niya itinanggi ang kahit ano, hindi man lang nagsinungaling. Ang makinis na mukha na kanyang isinusuot ng ilang buwan ay bumagsak sa loob ng ilang segundo. Lumapit ang mga pulis at sinaksak ang mga kuwintas sa kanyang mga pulso habang binabasa ang kanyang mga karapatan. Ricky Navarro, ikaw ay arestado dahil sa panloloko sa kasal, pagnanakaw sa pananalapi at pinaghihinalaang may kinalaman sa pagkawala ni Lucy Fields. Nagluhod si Marites sa malamig na bato. Ang kanyang damit ay kumalat sa paligid niya. Mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Wag! Sinungaling ka sa akin. Buong panahon? Lumiko si Thomas sa kanya. Walang awa ang mukha niya. Walang simpatsya. Malamig. Napakadaling lokohin mo, Marites. Matapang niyang sabi. Lumapit si Roberto at dahan-dahang tinulungan si Marites na tumayo. Halos naging susunod kang biktima niya. Bumulong siya, nanginginig ang boses. Pero salamat sa Diyos, natuklasan natin ang katotohanan sa tamang panahon. Lahat sa paligid ay nanahimik, hindi makapaniwala. May ilan na tinakpan ang mga bibig na takot. May iba naman ay umatras, hindi sigurado sa kanilang nakita. Inilabas ng mga pulis si Ricky mula sa simbahan. Pero bago siya lumabas sa pintuan, lumingon siya, tumitig kay Roberto. Matalim ang tingin niya. Nakalason. Sa susunod, Padre, hindi mo ako mapipigilan? Nakatayo ng matatag si Roberto, nakasara ang mga kamao. Walang susunod na pagkakataon. At sa ganon, ang lalaking dating kilala bilang Thomas, na ngayon ay naalis na ang maskara bilang Ricky Navarro, ay dinala sa naghihintay na patrol car. Iniwan niya ang simbahan na puno ng mga bulong, ang seremonya na naging isang bangungot, ang nobya na wasak dahil sa pagtataksil, at isang bayan na hinding-hindi makakalimot sa nangyari noong araw na yon. Lumapit si Roberto at mahinhin niyang niyakap si Marites na nanginginig na parang dahon sa hangin. Ligtas ka na ngayon, bulong niya, pinapangako ko. Ngunit sa kaloob-looban, hindi pa rin nawawala ang pag-aalala ng pari. May nanatiling kakaibang takot na hindi pa tuluyang lumalamlam. Nananatiling tensyonado ang paligid, bahagyang humuhupa nang biglang bumuka muli ang mabibigat na pintuan ng simbahan. Lumingon ng mabilis ang mga tao sa pasukan. 3 uniformadong pulis ang pumasok. Matalim ang mga mata habang pinagmamasdan ang santuaryo. Nagbago muli ang hangin, parang bagyong dumating ng maaga. Nangunguna ang Lieutenant Carlos Aquino, isang matipunong lalaki na may matalim na mga mata at kilala sa Savannah bilang matatag na tao.
Mula sa loob ng kanyang Amerikana, inilahad niya ang makapal na file at binuksan habang papalapit sa altar. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan. Ricky Navarro, kilala rin bilang Thomas Santiago, ikaw ay arestado ayon sa kautusan ng pambansang autoridad, wika niya. Kinasuhan ka ng malawakang pagnanakaw, panloloko sa pagkakakilanlan at pinaghihinala ang sangkot sa organisadong pagpatay. Nanginig ang mga tao sa simbahan, ang mga bulungan ay parang hangin sa tuyong mga dahon. May ilang babaeng napatakpan ng bibig sa gulat. May ilan namang umatras, tila iniiwasan ng halimaw sa kanilang gitna. Nanatili si Marites sa kanyang mga tuhod malapit sa harap, maputla ang balat, malawak ang mga matang puno ng kalungkutan at hindi makapaniwala. Hindi niya maunawaan ang mga naririnig niya. Lumapag si Gloria sa tabi niya, mahigpit na hinawakan ang mga nanginginig niyang kamay. Marites, mahina niyang sabi, totoo ito, hindi siya si Thomas, siya si Ricky Navarro, ang lalaking hinahanap ng pulisya sa loob ng maraming taon. Tumuloy ang mga luha ni Marites sa kanyang mga pisngi. Hindi pwedeng totoo. Sinabi niyang mahal niya ako. Pinaramdam niyang buo akong muli pagkatapos ng lahat. Lumuhod si Roberto sa tabi niya at inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat bilang aliw. Patawad, mahina niyang sabi. Ngunit ito ang katotohanan. Nandaya siya ng maraming babae. Malapit ka nang maging susunod niyang biktima. Nakakadena pa na natili si Ricky sa kanyang malamig na ngiti. Pinagmamasdan niya ang silid ng walang takot o hiya. Ang parehong nakakapanibughang alindog na nakaloko sa marami. Lumapit si Lieutenant Thompson at ipinakita ang larawan mula mismo sa pambansang biometric registry. Hindi maikakaila, perpektong tugma ang mukha sa larawan. Ito ka, Ricky Navarro, doksanal to use de tugma sa fingerprint, kinikilala ng facial recognition, walang saysay ang pagtanggi. Natawa si Ricky, isang hungkag, nakakatakot na tawa. Akala mo ba tanga akong iiwanan ng fingerprint? Mahina niyang bulong na may kayabangan. Mahigit isang dekada na ninyong sinusubukang hulihin ako at ngayon lang kayo nagtagumpay. Pinisil ni Thompson ng mahigpit ang mga cuffs. Hindi ka makakalaya ngayon. Nananatili ang mga bisita, hindi makapaniwala. May ilang tumindig ng dahan-dahan, nagbulungan ng may pagkagulat. Diyos ko, isang mamamatay tao siya. Napakagalang niya, napaka-perpekto. Kawawa ang babaeng iyon, si Marites. Inutos ni Roberto kay Alvaro na palihim ayusin ang mga tao upang maging kalmado, ngunit hindi niya maiwasang titigan si Ricky. Ang mukha, tindig at peke niyang alindog ay nakaukit sa kanyang alaala. Ang parehong larawan na bumabagabag sa kanya mula pa sa kaso, 15 taon na ang nakalipas. Lumiko si Lieutenant Thompson sa mga tao at binasa ang kaso ng may kasanayan. Pinakasalan niya ang 3 babae gamit ang mga peking pangalan sa Austin, Phoenix at Providence. 2 ang nawalan ng lahat, mga ipon at ari-arian. Ang pangatlo, si Lucy Fields, ay nawala. Hindi na natagpuan ang kanyang bangkay. Napailing si Ricky may pangungutya sa tono. Sana ang ebidensya ninyo, kwento lang yan, hindi ebidensya. Nanatili si Thompson ng matatag. Natuntun namin ang serye ng mga anonymous na paglilipat, pondo na inilipat sa isang offshore account gamit ang pangalang Thomas Santiago. Tugma ito sa mga nawala ng iyong mga biktima at kamakailan lang naghahanda kang kunin ang titulo ng bahay na minana ni Miss Marites. Napahinto si Marites, mahigpit na niyakap ang tela ng kanyang bestida. Hindi, sinabi ko na sa kanya lahat. Ang bahay, ang account na iniwan ng mga magulang ko. Muling bumagsak siya, umiiyak, mahigpit siyang niyakap ni Gloria. Huwag mong sisihin ang sarili mo, mahina niyang bulong. Hindi mo alam, wala sa atin.
Muling lumapit si Roberto, nakatayo na sa harap ni Ricky. "Naalala kita," sabi niya, puno ng damdamin ng boses. "Binago mo ang mukha mo, ang pangalan mo, ang mga dokumento mo, pero hindi ang mga gawi mo. 3 tingin sa relo, 3 pagtango. Iyan ang pagkakamali mo." Tumango si Ricky, may ngiting mapaglaro sa mga mata. "Magaling, Padre. Hindi ko inakala na ganito kagaling ang iyong alaala." Hindi hinayaang tumagal ni Lieutenant Thompson ang palitan ng salita. Mahigpit niyang hinila ang mga cuffs at sinalubong ng mga pulis. "Tama na yon, tatapusin natin ito sa istasyon." Tumalikod si Ricky kay Marites ng huling beses, may malupit na kasiyahan sa mukha. "Talagang mahal mo ako, di ba?" Pangungutya niya. "Sayang, hindi ko nakuha ang pagkakataon na agawin lahat sa'yo." Muling bumagsak si Marites, lubos ang sakit ng puso. Lumuhod si Roberto at tinulungan siyang tumayo. "Huwag mong dalhin ang sisi ng ginawa niya," mahinang sabi niya. "Isang manlilin lang siya, isang mandaragit. Hindi ka kailanman kasalanan." Nag-echo ang tunog ng mga nakakadena habang si Ricky Navarro, hindi na nagkukunwaring ibang tao, ay dinala palabas ng simbahan na may mabigat na bantay. Ang mga mata ay nagbulong ng paghamak. Ang perpektong kasal ay naging entablado ng pagkakahuli ng isang kriminal. Sa labas, nilimitahan ng mga pulis ang lugar ng simbahan at kinuha ang mga pahayag ng mga saksi. Sina Roberto, Gloria at Alvaro ay nagkwento ng kanilang nakita, kinatakutan at kung gaano kalapit na maging isang trahedya. Pagkatapos, nilapitan ni Lieutenant Thompson si Roberto at mahigpit na hinawakan ang kanyang balikat. "Magaling ang ginawa mo, Padre," mahinang sabi niya. "Maaring nailigtas mo ang isang buhay ngayon." Humakbang si Roberto at mahining niyakap si Marites na nanginginig na parang dahon sa hangin. "Ligtas ka na ngayon," bulong niya. "Pangako ko." Ngunit sa kaloob-looban, hindi pa rin nawala ang pag-aalala ng pare. May nanatiling matalim na takot na hindi pa tuluyang lumalamlam. Nanatiling tensyonado ang paligid, halos gumaan na nang biglang bumukas muli ang mabibigat na pinto ng simbahan. Naglingon ang lahat sa pasukan ng mabilis. 3 uniformadong pulis ang pumasok, matalim ang mga mata habang maingat na sinusuri ang santuwaryo. Nagbago muli ang hangin, parang bagyong dumating ng maaga. Nangunguna si Lieutenant Carlos Aquino, isang matipuno at malakas na lalaki na kilala sa Savannah bilang matatag na tao. Mula sa loob ng Amerikana, inilahad niya ang makapal na folder at binuksan habang papalapit sa altar. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa loob ng simbahan. "Ricky Navarro, kilala rin bilang Thomas Santiago, ikaw ay arestado ayon sa kautusan ng pambansang awtoridad," sabi niya. "Kinasuhan ka ng malawakang pagnanakaw, panloloko sa pagkakakilanlan at pinaghihinala ang sangkot sa organisadong pagpatay." Napahinto ang mga tao sa simbahan. Ang mga bulungan ay parang hangin sa tuyong mga dahon. May ilang babae ang nagtakip ng bibig sa gulat. May ilan namang umatras para bang iniiwasan ang halimaw sa kanilang gitna. Nanatili si Marites sa kanyang mga tuhod sa harap, maputla, mga matay puno ng kalungkutan at di makapaniwala. Hindi niya maintindihan ang mga naririnig. Lumapag si Gloria sa tabi niya. Mahigpit na hinawakan ang nanginginig niyang mga kamay. "Marites," mahina niyang sabi, "totoo ito. Hindi siya si Thomas, siya si Ricky Navarro, ang lalaking hinahanap ng pulis sa loob ng maraming taon." Tumulo ang mga luha ni Marites. Hindi pwedeng totoo. Sinabi niyang mahal niya ako. Pinaramdam niyang buo akong muli. Lumuhod si Roberto sa tabi niya at inilagay ang kamay sa kanyang balikat bilang aliw. "Patawad," mahina niyang sabi, "ngunit ito ang katotohanan. Nandaya siya ng maraming babae, halos naging biktima ka rin niya." Nakangiti pa rin si Ricky, nakakadena, pero malamig at walang takot. Pareho pa rin ang alindog na nakaloko sa marami. Lumapit si Lieutenant Thompson at ipinakita ang larawan mula sa pambansang biometric registry.
Hindi maitatanggi, perpektong tugma ang mukha. Ito ka, Ricky Navarro, doksan altuyos de tugma sa fingerprint. Kinikilala ng facial recognition, wala ng saysay ang pagtanggi. Tumawa si Ricky, may pangungutya. Akala ninyo tanga akong iiwanan ng fingerprint? Mahigit 1 dekada kayong naghahanap sa akin, ngayon lang kayo nagtagumpay. Hinila ni Thompson ng mahigpit ang mga cuffs. Hindi ka makakalaya ngayon. Nananatili ang mga tao, hindi makapaniwala. Ilan ay tumindig ng dahan-dahan, nagbulungan ng may pagkagulat. Oh Diyos ko, isang mamamatay tao siya. Napakagalang niya, napaka-perpekto. Kawawa si Marites. Inutos ni Roberto kay Alvaro na ayusin ang mga tao, ngunit hindi niya maiwasang titigan si Ricky. Ang mukha at tindig nito ay nakaukit sa kanyang alaala. Ang larawan ng bangungot, 15 taon na ang nakalipas. Binasa ni Lieutenant Thompson ang kaso sa mga tao ng may kasanayan. Pinakasalan niya ang 3 babae gamit ang peking pangalan sa Austin, Phoenix at Providence. 2 ang nawalan ng lahat, ipon at ari-arian. Ang pangatlo, si Lucy Fields, ay nawala, hindi na nakita. Napailing si Ricky, may pangungutya. Saan ang ebidensya ninyo? Kwento lang yan. Nanatili si Thompson ng matatag. Nasundan namin ang mga paglilipat ng pondo sa mga anonymous na account gamit ang pangalang Thomas Santiago. Tugma ito sa mga nawala ng iyong mga biktima. Kamakailan lang, naghahanda kang kunin ang titulo ng bahay na minana ni Miss Marites. Napahinto si Marites, mahigpit na niyakap ang tela ng kanyang bestida. Huwag, sinabi ko na lahat sa kanya, bahay, account na iniwan ng mga magulang ko. Umiiyak muli siya. Yinakap siya ni Gloria. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo alam, wala tayong nakakaalam noon. Muling lumapit si Roberto, nakatayo sa harap ni Ricky. Naalala kita, malalim ang boses. Binago mo ang mukha, pangalan, dokumento, pero hindi ang gawi. 3 tingin sa relo, 3 pagtango, yan ang pagkakamali mo. Tumango si Ricky, may ngiti ng pangungulit. Magaling, padre, hindi ko inakala na ganito kagaling ang alaala mo. Hindi pinahaba ni Lieutenant Thompson ang usapan. Hinila ng mahigpit ang cuffs at sinalubong ng mga pulis. Tama na yon. Tatapusin natin ito sa istasyon. Tumalikod si Ricky kay Marites. May malupit na kasiyahan sa mukha. Talagang mahal mo ako, di ba? Sayang, hindi ko nakuha ang pagkakataon na agawin lahat sa'yo. Muling bumagsak si Marites, wasak ang puso. Tinulungan siya ni Roberto na tumayo. Huwag mong dalhin ang sisi sa sarili mo. Isa siyang manlilinlang at mandaragit. Hindi ka kailanman kasalanan. Nag-echo ang tunog ng nakakadena habang si Ricky Navarro, hindi na nagpapanggap, ay dinala palabas ng simbahan sa mabigat na bantay. Pinanood siya ng may pagkasuklam. Ang perpektong kasal ay naging entablado ng pagkakahuli ng kriminal. Sa labas, nilimitahan ng mga pulis ang lugar at kinolekta ang mga pahayag. Sina Roberto, Gloria at Alvaro ay nagkuwento ng kanilang nakita at kinatakutan gaano kalapit ang trahedya. Pagkatapos, nilapitan ni Lieutenant Thompson si Roberto at mahigpit na hinawakan ang balikat nito. Magaling ang ginawa mo, padre. Maaring nailigtas mo ang isang buhay ngayon. Muling bumukas ang lumang pinto. Nakatayo doon si Armando, kaibigan ni Marites, at ang lalaking hindi sinasadyang tumawag kay Ricky sa kanyang totoong pangalan, na halatang nahihiya. Pasensya na, mahina niyang sabi. Kung naalala ko lang ng mas maaga, baka hindi na ito umabot sa ganito. Itinaas ni Roberto ang kamay ng mahinahon. Hindi ikaw ang may kasalanan. Eksperto si Ricky sa pagtatago. Pumasok si Armando ng mas malalim sa silid, nakatungo ang mga balikat. Nakilala ko siya sa Providence. Una siyang tinawag na Ricky. Ilang araw lang naging Thomas na siya. Akala namin biro lang o walang seryoso. Pero ngayon, nakikita ko hindi namin talaga siya kilala.
Dahan-dahang itinayo ni Marites ang kanyang ulo, mahina ang boses. Gaano na katagal? Kilala mo siya? Hindi matagal, sagot ni Armando, umiling. Ilang mabilis na pagkikita lang sa mga social events. Palipat-lipat siya, nagbabago ng mga kaibigan, pangalan at grupo, laging gumagalaw. Huminga ng malalim si Roberto, ang mga linya sa kanyang mukha ay lalong naging matindi dahil sa pagod. Kaya kailangang may magbago. Ang mga lalaking tulad niya ay nakakalusot dahil walang nakakakita ng pattern hanggang huli na. Patuloy ang pag-ulan sa labas, malumanay ang ritmo. Bawat patak ay parang tahimik na luha, nililinis ang ilusyon na maingat na binuo ni Ricky sa mga taon. Tahimik si Marites sa loob, nagulo ang kanyang mundo. Ang nawala sa kanya ay hindi lang isang lalaking akala niya ay minahal niya, kundi ang kanyang pakiramdam ng kaligtasan, ang kanyang tiwala sa iba at ang paniniwala sa sarili. Lumapit si Roberto, inilagay ang mahinahong kamay sa kanyang balikat. Narito ka, sabi niya, at iyan ang mahalaga. Aabutin ng panahon ng mga sugat, pero nagsisimula ang paggaling sa pagiging buhay. Mahigpit na niyakap ni Marites ang punit na panyo sa kanyang kandungan. Ang boses ay puno ng emosyon. Hindi ko na alam kung paano muling magtitiwala. Sige, magtiwala ka sa sarili mo, tugon ni Roberto, at sa mga taong hindi umalis sa tabi mo. Lumapit si Gloria, pinisil ang kamay ni Marites. Hindi ako aalis, magsisimula tayo muli, magkasama. Sa labas ng simbahan, nagsimulang tapusin ng mga pulis ang investigasyon. Tinanggal ang tape, kumukuha ng mga pahayag at nananatili pa rin sa malamig na hangin ang alaala ng kasalang hindi natuloy. Yumanig ang savana. Mabilis kumalat ang balita. Mga headline ng dyaryo, nailantad ang phantom groom sa savana. Pinuri si Padre Roberto bilang bayani ng ilan. Inakusa naman siya ng iba sa pagkagulo sa kasal. Ngunit para kay Marites, wala na itong halaga. Nabasag ang kanyang tiwala na parang salamin sa ilalim ng paa at aabutin ng panahon ang paggaling sa ganitong sakit. Tumingin siya sa singsing na nakalagay pa rin sa kanyang daliri. Dahan-dahan tahimik niyang tinanggal ito. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi, ngunit sa kanyang mga mata may sinag ng determinasyon, parang unang liwanag matapos ang bagyo. Hinding-hindi ko na hahayaang siya o sino man ang magdikta sa akin muli. Tumingin si Roberto sa kanya at tumango ng matatag. Nakaligtas ka, dito magsisimula ang bago mong kwento. Lumipas ang 6 na buwan, dumating ang taglagas sa savana. Ang mga puno sa palibot ng plaza ay naging ginto at amber. Ang mga dahon ay dumadaloy sa hangin parang mga alaala na nakalaya. Sa loob ng isang payak na apartment na binabaan ng banayad na liwanag ng umaga, nakaupo si Marites sa maliit na mesa sa kusina. Cozy ang lugar, tahimik. Bukas ang kanyang laptop sa tabi ng maayos na tambak ng mga aklat tungkol sa batas. Ang mahaba niyang kayumangging buhok ay bumalot sa mukha na hindi nabasag kundi determinado, buhay na buhay sa determinasyon. Tinapos niya ang huling linya ng isang sanaysay at pinindot ang submit. Natapos na ang kurso, mga karapatan ng kababaihan sa kasal at pag-iwas sa pandaraya sa pananalapi. Nakamit niya ang sertipiko. Pumasok si Gloria, dala ang 2 mainit na tasa ng kape. Uminom ka bago lumamig, sabi niya na may ngiti. Final exam? Ngumiti si Marites, tunay na ngiti ngayon, matatag. Payapan, kakatapos ko lang ng huling takdang aralin. Nilingon si Gloria, nagulat. Nakakaya mo na pala? Natapos mo na ang buong kurso? Mahinang isinara ni Marites ang aklat sa kanyang kandungan. 6 na taon akong nagmahal ng maling tao. 6 na buwan ang pag-aaral ng mga karapatan ko ay panimula pa lang. Hindi nagsalita si Gloria, ngunit ang mga mata niya ay puno ng pagmamalaki. Nasaksihan niya ang pagbagsak ni Marites at ngayon ang pagbangon nito.
Matapos ang pag-aresto kay Ricky, hinarap ni Marites ang kadiliman, mga bangungot, panik, hiya. Ngunit tumangging manatiling wasak, nag-therapy siya, nahanap ang isang support group, nagsimula siyang matuto. Hindi lang batas, kundi kung paano muling agawin ang kanyang tinig. At paano naman ang proyekto mo? Mahinang tanong ni Gloria. Yung tinawag mong no more masks? Sumilay ang mga mata ni Marites. Totoo na ito, tumulong si Padre Roberto na makakuha ng mga abogado. Nagsalita kami sa mga community center, ibinahagi ko ang kwento ko sa mga panel. Nakatatag na kami ng isang task force. Namangha si Gloria. Nakakabilib, 6 na buwan lang ang nakalipas, umiiyak ka pa sa madilim na silid. Hinawakan ni Marites ng mahigpit ang kanyang panulat. Kaya ginagawa ko ito, ayokong may umiyak pa na tulad ko. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono, sumagot siya. Narinig ang mainit na boses ni Padre Roberto. Marites, handa ka na ba? Naghihintay na si Attorney Paul. Tumayo si Marites, may bagong lakas sa tindig. Kumislap ang mga mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa layunin. Opo, sabi niya, tulungan natin ang iba ngayon. Lumabas si Marites ng pintuan, hawak ang pangwakas na papel, huminga ng matatag at may layunin. Pupunta ako sa sentro, tawag niya. Ngumiti si Gloria, itinaas ang tasa bilang pagbati. Go get him, Reyna ng mga mandirigma ng savana. Ang punong himpilan ng No More Masks ay matatag na nakatayo sa isang kanto malapit sa Central Square. Bagaman bago pa lamang, mabilis itong lumago. Dahil sa suporta ng komunidad, walang tigil na atensyon ng media at tulong ni na Padre Roberto at iba pa. Sa loob ng conference room, sumali si Marites sa maliit na grupo na naghihintay na si Padre Roberto at si Attorney Ronnie Reyes, kilala sa buong estado sa pagtatanggol sa mga kababaihan sa mga kaso ng pang-aabuso at panloloko sa kasal. Tumayo si Paul at iniabot ang kamay ng mainit. Marites, pagbati sa pagtatapos ng kurso, sabi niya ng may pagmamalaki. Nabasa ko ang blog mo, malakas ang dating. Napapayakap si Marites ng bahagya. Hindi ko intensyon na maging viral. Babala lang ito, galing sa sariling karanasan. Tumango si Roberto. Ngunit kumalat ito ng parang apoy. Lahat sa savana ay pinag-uusapan ito. Ang post ay may makapangyarihang pamagat. Halos napakasal ako sa isang mamamatay tao. Ngayon nagbibigay ako babala sa iba pang kababaihan. Dito ibinahagi ni Marites ang kanyang katotohanan, paano siya niloko ng alindog, ng matamis na salita, ng manipulasyong nakatago sa pagmamahal. Ibinahagi niya ang mga palatandaan na hindi niya napansin, ang mga pinansyal na tanong na maingat na itinatanong ni Ricky at kung gaano kadaling baliwalain ang kutob niya. Hindi siya nag-atubiling magsabi, kaya umabot ito sa libot-libo. Binuksan ni Paul ang laptop at ipinakita ang isang graph, nakakagulat at nakapag-iisip. Sa loob ng 30 araw lang, nakatanggap tayo ng mahigit 300 kahilingan mula sa mga kababaihan sa buong bansa para sa background check ng kanilang mga partner. Huminga si Roberto, halata ang bigat ng sitwasyon sa kanyang boses. Ito'y nakaka-inspire pero nakakatakot din. Tumango si Marites. Ipinapakita nito kung gaano karami ang nanganganib katulad ko. Katulad ni Lucy Soriano. Nagbago ang tono ni Paul. Tungkol doon, kinumpirma ngayon ng hudikatura sa Providence. Pinal na nahatulan si Ricky Navarro ng 15 taon. Kinasuhan siya ng pandaraya, pagnanakaw ng pagkakakilanlan at money laundering. Pumikit si Roberto at bumulong ng maikling panalangin. Katarungan sa wakas. Bumaba ang boses ni Marites. At si Lucy, may balita na ba? Umiling si Paul. Wala pa ring bakas, ngunit dahil sa mga record pinansyal ni Ricky at mga kamakailang interview, muling binuksan ang investigasyon. Kung may bagong ebidensya, magkakaroon ng dagdag na kaso. Naging tahimik ang silid, ramdam ang bigat ng katahimikan.
Inilagay ni Roberto ang kamay sa balikat ni Marites, may pagpapahalaga sa boses. Hindi ka lang nakabangon, naging ilaw ka. Tumindig ka hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa daan-daang kababaihan na kailangan ng gabay. Malambing ngunit matatag ang ngiti ni Marites. Ayokong may makaramdam ng sakit na naramdaman ko. Nag-vibrate ang telepono niya, isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nabasa ko ang post mo. Halos napakasal din ako sa tulad ni Ricky. Salamat. Tinitigan niya ito, dumadaloy ang damdamin. Isang mensahe, isang posibleng buhay na nailigtas. At sapat na iyon para magpatuloy. Isinara ni Paul ang folder at tumingin sa kanya. Ipinakita mo ang isang bagay na nakakalimutan natin, sabi niya. Hinubog man tayo ng nakaraan, ang ginagawa natin ngayon ang tunay na nagpapakilala sa atin. Tiningnan siya ni Marites at tumango. Patuloy akong magsasalita, hindi na ako mananahimik. Sa labas, ang gintong liwanag ng taglagas ay puminta sa plaza ng Amber. Buhay na buhay ang savana, ngunit sa loob ni Marites, nagbago ang mundo magpakailanman. Mula sa pagiging halos biktima, naging lakas siya ng kamalayan. Ang katotohanan kahit masakit ang tanging landas tungo sa paggaling. 3 taon nang nakalipas, nagbago ang savana at ganun din ang No More Masks. Mula sa isang pangarap lang, naging isang pambansang network ng suporta para sa mga kababaihan, aktibo sa higit 10 estado sa US. May mga opisina sa mga maliit na bayan at lungsod na nagbibigay ng libreng legal na tulong, seminar at suporta para sa mga kababaihang madaling mapagsamantalahan. Sa telebisyon, may special report sa gabi. Dahil sa gawain ng No More Masks, mahigit 18 kababaihan ang nailigtas mula sa mapanlinlang na mga kasal sa tamang panahon. Lumalawak ang suporta ng federal para sa kanilang libreng background check program. Sa orihinal na punong himpilan, sa savana, tahimik na nanonood si Marites ng segment, may luha sa mga mata. Naalala niya ang simula, ang pagtatayo mula sa abo ng kanyang pinakamadilim na sandali. Ang mga gabing walang tulog, ang pagdududa, ang mga sugat. Pumasok si Gloria, ang mukha ay nagliliwanag. Hulaan mo! Hawak ang isang folder. Ang bill na itinulak natin, pumasa sa unang boto sa Kongreso. Tumayo si Marites mula sa upuan. Talaga, ang Public Marriage Records Act? Tumango si Gloria. Opo, opisyal na. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng US, magkakaroon ng access sa pambansang database ng mga taong napatunayang gumawa ng marriage fraud at domestic abuse. Maaari itong tingnan ng sino man bago magpakasal. Nanginginig ng bahagya ang mga kamay ni Marites habang tinatanggap ang folder. Ito ang lahat ng aming inaasam. Lahat ng ipinaglaban. Tumingin siya sa bintana, ang pagbabago ng mga dahon ay nakapaloob sa salamin. Nalikot siya, naitaksil, halos nadurog, ngunit siya'y bumangon, lumaban. At ngayon tinutulungan niyang bumangon ang libo-libo kasama niya. Mahigpit na niyakap ni Marites ang kanyang mga kamao, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paninindigan. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab hindi dahil sa sakit kundi sa layunin. Maraming buhay ang maaaring maligtas nito, mahinang sabi niya. Ngumiti si Gloria at bahagyang tinulak si Marites. Alam mo, unti-unti kang nagiging alamat. May mga tawag sa iyo na pinakamalaking swerte ng nobya sa savana. Natawa si Marites, tunog na matagal na niyang hinahanap. Hindi pilit, hindi mababagsik, totoo. Swerte, nilingon niya may ngiti. Kung ganito ang swerte, ipagdarasal kong walang iba pang kailangang dumaan dito. Biglang tumunog ang telepono sa mesa, sumagot siya. Narinig ang mainit na boses ni Paul. Marites, handa ka na ba? Puno na ang auditorium sa St. Mary's, nasa labas na ang media. Tiningnan ni Marites ang bintana. Sa labas sumasayaw ang mga gintong dahon ng taglagas sa hangin.
Sa likod nila ang lumang simbahan, ang lugar kung saan 3 taon na ang nakalipas, muntik nang matapos ang kanyang buhay. At kung saan ngayon magsisimula ito muli. Handa na ako, sabi niya, pupunta na ako. Sa gabi iyon, napuno ang plaza sa harap ng St. Mary's. Nagkagulo ang mga reporter na may mga kamera, ang mga boses ay abala. Nakatayo ang entablado sa hagdang pinagsaluhan ng trahedya ng kasal. Ngayon ang hagdang iyon ay magwawaksi ng isang bagong kwento. Nakatayo si Marites sa harap ng madla, nakasuot ng malambot na puting damit na sumasayaw sa hangin. Nakalagas ang buhok niya at ang kanyang mukha ay kalmado at nagliliwanag. Sa likod niya, si Padre Roberto na ngayon ay retirado na. Nakapikit ang mga kamay at may ningning ng pagmamalaki sa mga mata. Lumapit si Paul at bumulong, "Handa ka na bang baguhin muli ang savana?" Ngumiti si Marites, "Hindi para sa akin ngayon, para sa kanila." Umupo ang mikropono at humupa ang ingay ng madla. Lumakad si Marites, ang tinig niya'y matatag at malinaw. 3 taon na ang nakalipas. Pumunta ako sa simbahang ito na naniniwala na ipapakasal ako sa pag-ibig ng aking buhay. Ngunit nakaharap ko ang isang taong sumira na sa iba at muntik nang sirain ako. Sumiklab ang ilang paghanga sa madla. Niloko niya ako sa kabaitan, nakuha ang tiwala ko, nalaman ang aking nakaraan at binalak kunin lahat ng akin. Hindi ako ang unang biktima niya pero muntik akong maging huli. Huminto siya saglit, ngunit hindi ako nag-iisa. Si Gloria, ang aking matalik na kaibigan, at si Padre Roberto na hindi tumigil sa pagbabantay, ang nagligtas sa akin, hindi lang mula sa isang tao, mula sa katahimikan. Itinaas niya ang isang binder ng mataas. Kaya nandito ang No More Masks, kaya ako nakatayo ngayon. Karapat-dapat ang mga babae sa higit pa sa mga pangakong walang laman at perpektong ngiti. Karapat-dapat sila sa katotohanan, kaligtasan, at karapatan na protektahan ang sarili bago pa mahuli ang lahat. Nag-alab ang palakpakan. Pinunasan ni Padre Roberto ang isang luha sa kanyang mata. "Naging mas makapangyarihan ka kaysa aking inaasahan," bulong niya. Hinaplos ni Gloria ang likod niya na may pagmamalaki. "Nagawa mo." Lumakad si Paul nang nakangiti. At mula sa Washington, kumpirmado na ang National Marriage Conviction Transparency Law ay magiging epektibo simula Enero 1. Napuno ng luha ang mga mata ni Marites. Mahigpit niyang hinawakan ang binder at tumango. Hinding-hindi na kailangang pumasok sa kasal ng bulag. Isang munting batang babae ang lumapit mula sa madla, hawak ang isang nakatiklop na liham. Tumingin siya kay Marites nang may takot at hiya. "Sinabi ng nanay ko dahil sa'yo, hindi siya napakasal sa maling tao." Lumuhod si Marites, tinanggap ang liham ng may ngiti at bumulong, "Laging tandaan ito, karapat-dapat ka sa tunay na pagmamahal, hindi sa pagmamahal na nagtatago." Habang nagsisimula ng magsiuwian ng madla, puno ng pag-asa at bagong layunin, naglakad si Padre Roberto sa tabi niya. Ang mga ilaw ng simbahan ay sumalubong sa kanilang dalawa sa malambot na gintong liwanag. Simbahang ito, sabi niya, puno ng paghanga, ay sa wakas ay nasaksihan ng isang tunay na banal na pangyayari. Huminto si Marites sa gitna ng plaza. Hinarap siya at malinaw na nagsalita. "Kung wala man lang naniniwala sa akin noong araw na iyon, maaring wala na ako rito. Pero dahil naniwala sila, ngayon nabubuhay ako para maniwala sa iba." Muling bumangon ang hangin ng taglagas, umiikot ang mga dahon sa paligid nila, dinala ang huling bakas ng sakit at nag-iwan ng lakas. Hindi laging maganda ang katotohanan, ngunit ito'y laging kailangan. Sa pag-ibig gaya ng buhay, ang tiwala ay kailangang kaagapay ng kamalayan. Halos nawala si Marites sa panlilinlang, ngunit pinili niyang bumangon. Ginawang layunin ang pagtataksil, naging batas ang takot, naging kalasag ang katahimikan para sa libu-libong kababaihan.
Karapat-dapat ang bawat babae sa tunay na pagmamahal. At ang bawat lipunan ay kailangang labanan ang mga nagtatago sa likod ng pagmamahal upang makapinsala. Dahil ang katahimikan ay hindi proteksyon, ito'y kapangyarihan ng mga abusado. Ang pagsasalita ay nagliligtas ng buhay. Kung naantig ka sa kwentong ito, paki-like, subscribe at share. Ang suporta mo ang nagbibigay lakas sa amin upang patuloy na magkwento ng mga tunay at makapangyarihang kwento tulad ng kay Marites. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.